Maghiwalay na tayo. Pauwi na si Bilu. 3 taon na tayong kasal. May nagawa ba akong masama sa iyo? Dahil hindi ikaw si Bilu, kaya wala kang ginawang tama. Kung ayaw mong masira ang pamilyang yan ninyo at mawalan ng lahat, pirmahan mo ito ng walang reklamo. Bakit biglang na-aksidente sina mama at papa? Pinaghihinalaan mo ako. Wala ba itong kinalaman sa iyo? Bahala ka kung ano ang isipin mo. Masira ang pamilya at mawalan ng lahat. Parang nagawa mo na nga. Hindi ka pa pala patay. Fu Jingtian. Huwag mo na akong kamuhian. Kung may susunod na buhay, hinding-hindi na kita mamahalin. Kumusta siya? Tapos na ang gastric lavage. Sa ngayon, wala na siyang panganib sa buhay. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Maaaring kailangan ng ilang araw. Huwag masyadong mag-alala. Hello. Jingtian Jeje, nasa hotel na ako. Nasaan ka na? Paumanhin, may ginagawa pa ako dito. Nasundo ka na ba ng driver? Nasundo na. Ayaw mo bang makita ako agad? Gusto ko, syempre. Pero bago yan, kailangan kong linisin ang lahat ng humadlang sa atin. Lahat. Seth. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Sa wakas, gising ka na. Mukhang alam mo rin na walang silbi ang pagpapangga. Magkakilala ba tayo? Huwag kang magkunwari na tanga. Kailangan nating ayusin ang problema natin. Ayusin? Nandito ka ba para mag-applying trabaho? Kailangan ko talaga ng personal mele assistant. Yan ninyo eh. Anong kakulo na naman yan? Malaki ang sweldo ko sa'yo. Kasal na tayo. At naghahanap ka pa ng personal na lalaking assistant. Ano? Kasal na tayo? Miss yan. Maaaring may selective amnesia ka. Paano nangyari yan? Pakiramdam ko ay natulog lang ako at walang nangyari. Iyon ay dahil nakalimutan mo na ang masakit na alaala. Ang selective amnesia ay karaniwang nangyayari kapag may panlabas na panggigipit bilang reaksyon ng katawan para protektahan ang sarili. Kung mas marami ang sakit, mas marami ang nakakalimutan. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Hindi na kailangan ang paggaling. Ibig sabihin di miss yan. Ang masakit na alaala. Kung nakalimutan na, hayaan na lang. Siyempre, igagalang din namin ang kagustuhan ng pasyente. Yan ninyo. Para lang makipagdiborsyo, talagang gagawin mo ang lahat. Anong gagawin ang lahat? Nag-ingay na naman si Miss Chan para maospital? Hindi mapipilit ang pag-ibig. Kahit ano paman, hindi mo dapat gamitin ang buhay mo para takutin si Jingtian Jeje. Sino ka ba? Sino ka para turuan ako? Jingtian Jeje, ano na naman ang gusto niyang gawin sa akin? Huwag kang matakot. Ano man ang gusto niyang gawin, walang mangyayari. Hindi ba't sinabi mong kasal tayo? Naghahanap kang kabit sa harap ko? Ano ang kinagsasabi mo? Saan ako nagkamali? Hindi siya kabit. O baka magkapatid kayo? Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang sumira sa amin. Ibig sabihin, ang lalaking ito ay pabago-bago. Gusto mo pa rin siyang balikan? Hindi naman. Napilitan lang akong pakasalan ka. Kung gayon, maghiwalay tayo. Ang bahay na ito ay hindi kasing laking kalahati ng bahay ko. Kalmado ka lang, ex-husband. Hindi ka pala mayaman. Siyempre, dahil hindi ka karapat-dapat. Ang ibinigay sa akin ni Jingtian Jeje, yon ang pinakamaganda. Kaya pala, karangalan sa kanya ang maging kabit. Ang kakaiba naman kaugalian niyo. Jingtian Jeje, tingnan mo siya. Huwag mo nang subukang palisin si Biluo. Hindi ko hayaang mangyari yan. Sana magtagal kayo. Kung muli mong insultuhin si Biluo, maniwala ka sa akin, ikaw ay... Hindi lang siya ang ininsulto ko, pati ikaw. Gago, manloloko, nababaliw na talaga ako para lang makasama ka. Ikaw? Ikaw ano? Hindi mo pa ba ilalabas ang divorce papers? Pirmahan mo na. Jingtian Jeje, sa wakas, pwede na tayong magkasama ng malaya. Tipirmahan mo talaga. Ano ba yang ingay na yan? Hintayin niyo matapos ako. Talagang gusto mo pang magpatumpik-tumpik. Ngayong gabi, kailangan nang matapos ang kasal na yan. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na paghiwalayin sila. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Hanggat nandito ako, hindi ko kayo hahayaang maghiwalay. Bakit? Hindi naman mahal ni Jingtian Jeje si Yan Ningyu. Hindi dapat sayangin ang oras niya. Wala naman talaga kaming nararamdaman para sa isa't isa. Huwag kang malungkot, tutulungan ka ni tita. Hindi naman ako malungkot. Kaya lang, lukot na ang kasunduan na to. Tita, sumuko na siya. Bakit niyo pa pinipilit?
Nag-uusap kaming pamilya. Sino ka ba pa makisali? Bakit ka nangangahas magsalita dito? Malapit na siyang maging estranghero. Kami ang pamilya. Ikaw na matandang ulyanin ka. Anong ginagawa mo? Bilo, Dati, napakabait sa akin ni tita. Ngayon, bakit niya tinutulungan ang isang estranghero? Noong nagasakit ako ng malubha, si Xiao Yue ang nagligtas sa akin sa kritikal na sandali. At ikaw, ayoko nang makita ka. Matanda na si tita. Ayoko nang makita kayong dalawa na nag-away dahil sa ibang tao. Xiao Yue, huwag ka nang magsalita ng ganyang nakakapikon, ha? naiintindihan ko. Masama ang pakiramdam mo. Ihahatid na kita. Basta maging maayos lang kayong dalawa, panatag na ako. Ako na lang ang uwi. Tita mo siya. Hindi ko akalaing ganyan ka pala ka masunurin. Anong sinasabi mo? Hindi ba ikaw ang naggatawag kay tita? May sakit ka ba? Ako na naman ang sinisisi mo. Hindi ko akalain. Mas gumaling ka na sa mga pakana mo kaysa dati. Kaso, alam ko kung anong klaseng tao ka. Hindi mo siguro inisip na ayaw kong makipaghiwalay sa'yo, ano? Tinatawag mo si tita para lang sa ganitong bagay. Hindi ba? Hindi, kuya. Medyo mayabang ka yata. Sinasabi ko sa'yo. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Ano ba yan? Hindi kaya napunta ako sa isang bossy novel? Tanungin ko muna ang mga magulang ko. Bakit ka na naman nandito? May magandang balita ako para sa'yo. May dating karelasyon si Fu Jingchen. Makikipagdiborsyo siya sa kapatid mo. Matutulungan kitang makuha siya. At pati na rin, Ang lahat ng pag-aari ng pamilyang yan. malaki ang utang na loob ko sa pamilyang yan. Hindi ko sila kayang traidurin. Sana'y huwag mo ring isipin yan. Huwag mong kalimutan, magkapatid tayo. Apelido mo ay Zhao. Kuya, mama, papa, nandito na ako. Kapatid, bakit ka bumalik? Mahal na mahal ko si kuya, kaya't hindi ba dapat madalas akong bumisita? Akala ko sa puso mo, si Fu Jingchen lang ang naroon. Wala nang ibang puwang para sa iba. Talaga bang ganoon mo siya kamahal? Anong ibig mong sabihin? Ako kasi. Neka-amnesia. Talaga bang nagka-amnesia ka? Nakalimutan mo na ang lahat? Kuya, nasaan sina mama at papa? Mukhang nagka-amnesia ka nga. Mama, apa. Wala na sila. Paano nangyari yon? Kuya, niloloko mo ako. Paano ko naman magagawa yan sa'yo? Nakalimutan mo na ba talaga kung paano sila namatay? Yan Ningyu, wala ka na ba talagang maalala? Wala na sila. Hindi ka na pwedeng mapahamak pa, kapatid. Pinagtutulungan niyo akong lokohin. Mapa. Titos Hao, nasaan kayo? Yan Ningyu. Umalis na ang lahat ng iba. Ang pamilyang yan ay hindi na tulad ng dati. Kuya, ano ba talagang nangyari? Dati, na love at first sight ka kay Fu Jingchen. Hindi ka nakinig sa payo ng pamilya at pinilit mo siyang pakasalan. Ibinigay mo pa nga sa kanya ang lahat ng ari-arian ng pamilyang yan. Paano ko naman magagawa yon? Kailan sila nawala? Noong simula ng nakaraang taon, naaksidente sila at pumanaw. Bakit biglang na-aksidente sina mama at papa? Pinaghihinalaan mo ako. Hindi ba't wala kang kinalaman dito? Kung ano ang gusto mong isipin. Paano ko nakalimutan pati ito? Nakasala ako sa kanila. Kumain ka pa ng mami. Kung iwanan mo si Fu Jingchen, naniniwala akong ang kanilang mga kaluluwa sa langit ay tiyak na mapapanatag. Tiyak na alis ako. Babawin ko ang lahat ng nawala sa atin. Talaga bang ganyan ang iniisip mo? Nag-chat na si Fu Jingchen. Ang manlolokong yan, wala nang anumang dahilan para manatili ako. Kung magtataksil siya. Kahit hindi na tulad ng dati ang pamilyang yan, hindi ko pa rin hahayaang apihin kanya. Bakit ka sumusunod sa akin? Sa wakas, walang nakakaistorbo sa atin. Gusto ko lang mas matagal kang samahan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi pa tayo hiwalay. Wala akong pakialam. Fu Jingchen, nakikipaglandian ka sa kabit mo sa sarili kong bahay. Wala ka na bang kahihiyan? Ano bang kinagsasasabi mo? Sinabi na sa akin lahat ng kuya ko. Fu Jingchen, ginamit mo ang pagmamahal ni Ningyu sa'yo para agawin ang lahat ng sa pamilyang yan. Ngayon, may kabit ka pa. Tao ka pa ba? Sabi mo, nakalimutan mo ako. Pero naalala mo pa rin siyang hanapin. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? Magkasabwat kayo? Gusto ko lang bawin ang mga bagay na sa akin. Naglakas loob kang saktan ako. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Kuya. Kuya, ayos ka lang ba?
Fu Jingqian, naglakas loob kang saktan ang kuya ko. Siya ang unang nanaki. Ikaw ang dapat saktan. Kuya, ayos ka lang ba? Dadalhin muna kita sa ospital. Jing Qianjeje. Sobrang-sobra na sila. Sabihin natin ito kay tita. Huwag na. Kailangan malaman ni tita kung gaano kasama ang taong pinoprotektahan niya. Hindi na kailangan sabihin sa kanya ang ganyang bagay. Mahina na ang katawan ni tita. Ngayong bumalik ako, bakit ka ganyan kalamig sa akin? Dahil ba kay Yan Ningyue? Siya ba ang nagbabanta kay tita? Si tita na lang ang tanging kamag-anak mo ngayon. Galit na galit ka ba kay Yan Ningyue? Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya hahayaang guluhin ka pa. Anong gagawin mo? Paalisin ko siya. Paumanhin. Nasaktan ka pa dahil sa akin. Bakit ka nagsosorry? Ang problema mo ay problema ko rin. Sa tingin ko ngayon, ang pagkawala ng alaala mo kay Fu Jingqian ay isang magandang bagay. Maaari kang magsimula ng bagong buhay. Bakit hindi ka makipagdiborsyo sa kanya? Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo. Hoy, Ningyi. Magkita tayo bukas. Wala tayong dapat pag-usapan. Ayaw mo bang malaman ang totoo? Bakit ako maniniwala sa iyo? Palitan lang. Basta makipagdiborsyo ka kay Fu Jingqian. Bibigyan kita ng katotohanan. Ibigay mo sa akin ang address. Sasama ako sa iyo. Nag-alala ako na may masamang balak siya. Hindi na kailangan. Ako na ang haharap sa kanya. Gusto mo akong paalisin ng walang dala? Kayo ni Fu Jingqian, wala na ba kayong hiya? Ikaw na nga ang third party. May mukha ka pang humingi ng ari-arian? Parang ikaw yata ang kabit, ah? Ang hindi minamahal ang siyang third party. Kung hindi ka pipirma, huwag kang umasa. Umalis ka rito. Nabaliw na ba si Anbelu? Natakot ka? Hindi mo ako kayang kontrolin. Kung hindi ka makikinig sa akin, magkakagulo tayong dalawa. Psych, pipirmahan ko, okay? Ibaba mo muna ang kutsilyo. Anong gagawin mo? Hindi ba't gusto mo akong patayin kanina? Maglakas loob ka. Sobrang mahal ako ni Jing Qianjej. Maglakas loob kang saktan ako? Ang papatayin ko ay ang mahal niya. Bitawan mo ako. Papatayin kita. Jing Qianjeje. Anong gagawin mo? Ang masamang babaeng ito. Gusto niya akong patayin. Gusto ko nga siyang patayin. Para makuha ka, sinaktan na niya ako. Buti na lang dumating ka. Pwede mo akong siraan. Pero pwede ba, huwag mong sabihin para sa kanya. At hindi ko rin siya sinaktan. Tinakot lang kita. Nagsisinungaling ka pa rin. Sinaktan mo si Jing Qianjeje. Hindi ka patatawarin ni tita. Maghintay ka na lang na palayasin ka sa bahay. Bakit mo sinaktan si Biluo? Siya ang unang nanggulo sa akin. Anuman ang mangyari, sinaktan mo si Jing Qianjej. Walang silbi ang pagdadahilan mo. Bakit ka pumunta para hanapin siya? Gusto ko lang tulungan kang lutasin ang problema. Kung mas nahuli pa ako, mas malaking problema ang kakaharapin mo. Jing Qianjeje. Kaya ka pala nandito dahil nag-alala ka sa akin. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako magiging padalos-dalos. Para sa... Mukhang. Ang kasunduang ito ay kagustuhan mo rin. Seng, hindi ko ito pipirmahan. Kung hatiin natin ang ari-arian, pipirmahan ko. Hindi. Bakit? Para kay tita. Hindi ako pwedeng makipagdiborsyo sa iyo ngayon. Fu Jingqian, dahil lang sa maliit na sugat, ganyan ka na? Masakit talaga ang tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Maliit na bagay lang yan. Anong drama yan? Sinusubukan mo akong gantihan, di ba? Huwag mong isipin na maloloko mo ako sa maliit na panloloko ng amnesia. Ikaw ang nagpapanggap ngayon, di ba? Ayaw mong hatiin ang ari-arian? O ayaw mong makipagdiborsyo? Ganoon ka ba talaga naniniwala kay Yan Hanchi? Bakit hindi? Maniniwala ba ako sa iyo, isang malolokong gago na nangaliwa habang kasal? Pwede kong ipakita sa iyo ang financial report ng kumpanya. Wala doon kahit anong bahagi ng pamilyang yan ninyo. Kuya, bakit ka lumabas imbes na magpagaling? Paano ka nakalabas? Ayos na ako. Huwag kang mag-alala. Pero bakit siya rin nasugatan? Dapat lang sa kanya yan. Huwag mo siyang pansinin, tara na. Ay. Ikaw ang nakasakit sa akin kanina, di ba? Anong gayon? Kaya kailangan mong manatili at alagaan ako. Bakit naman? Anong nangyayari? May mahalaga bang sinabi sa iyo ang babaeng, yon nang tawagin kanya? Ah, wala po. Huwag po kayong mag-alala. Tara na po. Sa harap niya, nag-iiba ka ng ugali. Siya lang ba ang natatangi? Kapatid ko siya. Magkasama kaming lumaki. Siya ang tanging pamilya ko.
Kaya siya ang natatangi. Sa harap ko, nakikipag-ugnayan ka sa ibang lalaki, nang hindi maayos, tama ba? Anong ibang lalaki? Si Kuya yan. Ampon lang siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa ninyo ng palihim? Fu Jingchen, ang duming isip mo. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Ningyu. Huwag kang magalit. Huwag mo na lang siyang pansinin pagkatapos nito. Ikaw. Bitawan mo si Ningyu. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya, at huwag mong hamunin ang pasensya ko. Ito na ba ang paghamon sa pesensya mo? Ikaw at si Bilu, bakit hindi mo ako naisip noong naglalambingan kayo? Walang nangyari sa amin. Kaya MRS Fu, pakisigurado na malinis din ang iyong reputasyon ngayon. Gusto kong kausapin ang asawa ko ng mag-isa. Hindi ka pa ba alis? Kuya, umuwi ka na muna. Huwag mo siyang saktan. Ano ang sasabihin mo? O sabihin mo sa akin ang totoo. Isauli mo ang pera ko. Ang dami mong sinasabi. Hindi ba dahil lang sa wala ng pera ang pamilyang yan? Kaya gusto mo akong hingan ng pera. Ang pamilyang yan ay nawalan ng pera dahil sayo. Basta manatili ka lang sa tabi ko, ibibigay ko ang lahat sa'yo. Tungkol sa katotohanan, walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Ang sinabi sa akin ni Natio at Tia. Kunin muna ang ari-arian bago magsalita. Ano? Magdidiborsyo na ako, tapos gusto mo akong balikan? Dahil lang sa masama ang kakiramdam ni Tita. Kaya hindi ako pwedeng makipagdiborsyo sa'yo. Kung ganoon kahalaga si tita, ibibigay mo ba ang 50 milyon? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming pera ang nasa card na ito? Ito ang kalahati ng down payment. Ang natitira ay depende sa performance mo. Hindi ka ba mananatili para alagaan ako? Paano mo gustong alagaan kita? Gusto kong uminom ng tubig. Subuan mo ako ng tubig. Hindi ko maabo. Masaya ka na? Jingchen Jeje. Talagang nakukonsensya ako. Dahil sa akin, nasaktan ka ng ganyan. Ngayong gabi, dahil hindi mo magamit ang kamay mo, ako na lang ang mag-alaga sa'yo. Bakit ka ba parang multo na laging nakasunod? Jingchen Jeje. Paalisin mo siya. Biluo, sa ngayon, hindi ko pa siya ididiborsyo. Binantaan ka na naman ba niya? Lahat ng hawak kong ebidensya laban sa kanya, nasa kamay ko na ngayon. Magingat ka, baka sa isang kaway ko lang, mapatalsi kita. Ang pamilyang yan ay sinira mo na. Wala ka ng halaga ngayon. May alas pa ba talaga si Yan Ningyue? Saan ka na naman pupunta? Dahil tinanggap mo ang pera, gawin mo ng maayos ang iyong tungkulin. Dahil lang sa tinanggap ko ang pera, kailangan ko ng masuka sa inyo? Yan Ningyue, kwarto ko to. Sino ang nagpapasok sa'yo? Aba. Kwarto na pala ninyo to. Ano ang kinagsasabi ni Biluo? May mukha pa kayong sabihan akong maging malinis? Ano ang ginagawa mo at naglalagay ka ng mga ganito sa kwarto? Jingchen Jeje, gusto ko lang naman sanang bumawi sa'yo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, hindi pa ako diborsyado? Hindi kita matanggap. Nagsasabuatan kayong dalawa dito. Ginagawa niyo ba akong tanga? May lakas pa kayong loob na maglagay ng ganitong bagay sa kwarto namin? At gusto mo pa ring paniwalaan kita? Wala talaga kaming relasyon. Sa totoo lang, ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Jingchen Jeje. Ikaw ang dapat umalis. Siya? Hindi siya karapat-dapat para agawin ko. Sige na, Biluo. Ilipat mo ang mga gamit mo. Bumalik ka sa guest room. Jingchen Jeje. Kung ayaw mo, lumayas ka at mag-hotel. Kung gusto mo, alis na ako. Masaya ka na. Isang estranghero ang nakatira sa bahay natin. Ano ang ikasasaya ko? Nagseselos ka. Parang nakakain ako ng langaw. Nakakadiri. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin tayong kasunduan. Jingchen Jeje. Ito ang inihanda kong almusal para sa'yo. Tikman mo, di ba? Hindi healthy ang mga take-out. Mas maganda pa rin kaysa sa almusal mong walang lasa. Ano ang alam mo? Ito ay almusal na gawa sa pagmamahal. Iyemie, pagluluto ang pagmamahal? Kung gayon, dapat mahalin niya ang kusnero. Jingchen. Ito ang niluto ko para sa'yo. Huwag na. Ito ang aking taos-pusong handog. Hindi ko gusto. Boss Fu, gusto mo ang almusal ko? Ibigay mo. Asa ka pa?
Ang baboy ramo ay hindi makakakain ng masarap na pagkain. Kaya ang tanging makakain mo ay ang sirang tinapay na yan. Yan Ningyue, huwag kang magyabang. Siguradong makikipagdiborsyo sa'yo si Jing Qianjeje. Sana nga, naghihintay lang ako sa hasyan ng ari-arian. Mas mabuti pang kumbinsihin mo ang Jingchen Gege mo na makipagdiborsyo sa akin ng maaga. Kung mangyari yan, bibigyan kita ng malaking pulang sobre. Go! Kuya, gumaling ka na ba? Ayos lang ako. Pero, bakit ka na naman bumalik kay Fu Jingchen? Ayaw niyang makipagdiborsyo. Ayos lang, basta masaya ka. Ano man ang piliin mo, alam kong susuportahan ka rin ni Mama. Naalala ko ang layunin ko. Kuya, bigyan mo pa akong kaunting oras. Pasok. Boss Fu, naayos na ang ilang kliyente. Ah, alam ko. Sige, magtrabaho ka na. Jing Qianjeje, Bakit ka nandito? ang lamig mo na sa akin ngayon. Nagbago ka. Hindi. Apos na ang nangyari. Masyado lang akong abala. Hay. Ito ang kumpanya. Ano ngayon? Hindi ba ganyan naman tayo dati? Kahit may dumating, sino ang mangangahas magsalita? Ilang beses ko nang sinabi, hindi pa ako diborsyado. Kailan ka ba magdidiborsyo? Maghintay ka pa ng kaunti. Alam mo namang gusto siya ni tita. Dahil lang ba talaga kay tita? Baka naman mahal mo na siya? Nakalimutan mo na ba kung paano ako pinilit ni Yan Ningyue na umalis ng bansa at pinaghiwalay tayo? At sinadya niyang takutin ka sa harap ni tita para pakasalan mo siya para iligtas si tita? Hindi ka naman siguro may in love kay Yan Ningyue dahil sa mga pakite niyang galaw kamakailan, di ba? Paano naman mangyayari yon? Naalala ko lahat ng yon. Mabuti naman. Jing Qianjeje, ang nangyayari kay Yan Ningyue ngayon ay bungang sarili niyang gawa. Huwag mong kalimutan ang paghihirap at pagpapahirap na dinanas natin dahil sa kanya. Bilo, nairespeto kita. Sana respetuhin mo rin ang sarili mo. Umuwi ka na muna. Hello? Kumusta, Miss San? Sino ka? Matutulungan kita. Tulungan ako? Paano? Kaya kung ipaakyat ka sa kama ni Fu Jingchen, para mas maaga kang maging MRS Fu. Anong nangyari? Ang komportable mo naman diyan. Nakita ko lang, may grupo ng mga basagulero na nanggugulo sa bahay mo. Hindi mo ba pupuntahan? Kung maantala ka pa, pati ang natitira mong kapatid, mawawala na. Totoo ba ang sinasabi mo? May kasinungalingan ba diyan? Bumalik ka at tingnan mo na lang. Naipaalis na ang tao. Hinarangan ang daan para hindi makabalik. Jing Qianjeje, pagod ka na ba? Gusto mo bang uminom ng tubig? Seg. Nasaan siya ninyo? Saan siya nagpunta? Nagpunta siya sa bahay ni Yan Hanchi at hindi na babalik. Uminom ka. Uminom ka pa, sige na. Jing Qianjeje, medyo pagod ka ba? Medyo masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang. Huwag mo akong hawakan. Alam kong nahihirapan ka. Tutulungan kitang tanggalin ito. Bakit ka bumalik? Nakalimutan ko ang nakaraan ko, pero hindi ako tanga. Talaga bang inakala mong naipaalis mo ako at hindi na babalik? Paano ko mapapanood ang magandang palabas ninyong dalawa? Jing Qianjeje, umalis ka. Fu Jingchen, mas kadiri ka pa sa inakala ko. Bitawan mo ako. Hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ako. Umalis ka at hanapin si Yan Biluo. Pinapunta mo ako sa ibang babae. Bitawan mo ako. Ayaw mo talaga. Ikaw ang asawa ko. Dapat lang to sa mag-asawa. Dapat lang. Kasi nahuli kita sa kalokohan mo kay Yan Biluo, kaya mo ako ginagawan ganito? Walang nangyari sa amin. Nasa harap mo na ang katotohanan. Akala mo ba tanga ako? Bakit nga ba ako nagpakasal sa gago katulad mo? Nakalimutan mo na ba talaga ang mga ginawa mo? Ano ba ang nagawa ko? Pinilit ko ba kang magpakasal sa akin? Naalala mo naman lahat. Psych! Kahit pinilit kita na magpakasal sa akin, may kapangyarihan at pera ka na, pwede mo akong ihiwalay.
Bakit mo pa ako tinatanggihan? Anong kalokohan yan? Ayaw mong maghiwalay. Habang nakikipaglaro sa ibang babae at pinipilit pa ako, hayop ka talaga. Anong problema? Inumin mo. Wala lang. Para lang akong nakagat ng aso. Tungkol kay Fu Jingchen, di ba? May ginawa na naman siyang nakakasakit sa'yo. Hindi kalungkutan. Nakakadiri. Kung ganoon, bakit hindi mo siya iwan? Ang dami niyang kinuha sa pamilyang yan. Natural lang na bawiin ko muna yon. Gusto mong bawiin ang ari-arian. Naman, dapat kong siguraduhin na ibabalik ni Fu Jingchen ang lahat sa akin. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang mag-alala sa nakaraan. Dapat kang tumingin sa hinaharap. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa ilang bagay na nagawa ko. Kung talagang kinamumuhian mo siya, umalis ka na. Naniniwala akong gusto ng mga magulang natin na maging masaya ka. Araw-araw akong umaasa na nananaginip lang akong masama. Pagkagising ko, wala na sina mama at papa. O kaya'y bumalik sila sa tabi ko. Hayaan mong alagaan kita para kina mama at papa. Inampon ako ng mga magulang mo. Kahit walang koneksyon sa dugo, sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakamamahal kong pamilya. Inaalagaan ako ni kuya simula pa noong bata ako. Pero malaki na ako. Kailangan kong panagutan ang mga pagkakamali ko. Kuya, mauna na ako. Bilwo, hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Galit ka pa rin ba sa akin? Ito ba ay tungkol lang sa gali? Bakit mo ginawa sa akin ang bagay na yan? Anong bagay? Hindi ko alam. Kahapon, binigyan lang kita ng isang basong tubig. May problema ba sa tubig na yon? Nakita kitang nahihirapan kaya gusto kitang yakapin. Kahapon, bigla kang naging nakakatakot. Hindi ko alam kung anong nangyari. Teka, yan ninyo. Bigla siyang dumating. May ginawa ba siya? Ikaw mismo ang nag-abot sa akin ng tubig na yon. Ako ang gumawa. Anong gayon? Bilwo, nagawa mo talaga sa akin ang ganitong bagay. Sa totoo lang, matagal ko nang napansin. Marami kang ipinagbago sa akin. Paulit-ulit mong sinasabi na hihiwalayan mo si Yan Ningyue, pero hindi mo pa rin siya pinapaalis sa tabi mo. Wala talaga akong seguridad. Mahal na mahal lang kita. Takot na takot akong mawala ka. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang kumpirmahin ang nararamdaman mo para sa akin. Paumanhin, hindi ko ito nahawakan ng maayos. Wala kang kinalaman dito. Si Yan Ningyue lang ang nangungulit. Pero ngayon, bakit mo pa rin siya pinananatili? Gusto siya ni Tita. Alam mo yan. Kung yan lang ang dahilan, pupuntahan natin si Tita at ipapaliwanag ang lahat. Para makita niya ang tunay na pagkatao ni Yan Ningyue. Hello, Tita. Jingchen, isama mo si Xiaoyu sa tanghalian. Umuwi kayo para kumain. Sage po, Tita. Alam ko na po. Uwi na ako. Pupuntahan mo si Tita ngayon? Gagamitin ko na ang pagkakataong ito para linawin ang lahat. Ayos lang. Kaya kong maghintay sa'yo. Tutal, 3 taon na akong naghihintay. Kahit habang buhay pa, kaya ko. Tama ka. Hindi tayo pwedeng magkatuloy ng ganito. Dumating na si Xiaoyu. Miss na miss ka ni tita. Naku, ilang araw na hindi nagkita, bakit ka naman pumayat ng ganyan? Jingchen, iniisip ni tita na may apo na sana ako. Pero huwag mo namang pahirapan si Xiaoyu, ha? Tita, wala po silang pagmamahalan. Gusto mo ng apo? Kaya kong manganak ng isa. Ano ka ba para sabihin yan? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Kami ni Jingchen Jeje ay tunay na nagmamahalan. Handa akong magkaanak para sa kanya. Tama na. Nandito ang asawa ni Jingchen. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Tita. Huwag kang ganyan. Si Bilwo, lumaki rin sa harap mo. At alam mo rin ang nararamdaman niya para sa akin. Bakit mo na naman sinasabi yan? Xiaoyi, huwag kang malungkot. Nandito ako, walang makakaagaw sa kanya. Tita, ikaw ang nagpilit na paglapitin sila, kaya kami ni Jingchen ay nagkahiwalay. Matanda ka na, bakit hindi ka na lang magpahinga? Bakit mo pinapakialaman ang mga desisyon namin? Ikaw, Xiaojing. Palayasin mo siya. Tita, ayos ka lang ba? Xiaojing, bilisan mo, palayasin mo siya. Palayasin mo siya. Bilwo, umuwi ka muna. Umalis ka. Umalis ka na. Hello, mahal. Narinig kong bumalik ka na sa bansa. Bakit hindi mo ako dinalaw? May mukha ka pa bang lumapit sa akin? Ano ng problema? Mag-usap tayo. Jingchen. Matanda na ako. Huwag na nating pag-usapan ang paghihiwalay, ha?
Sa totoo lang. Gusto rin akong iwan niyan ninyo. Xiaoyu, hindi yan totoo, di ba? Paano naman, tita? Mahal na mahal ko siya. Paano ko siya iwan? Anong kakulo na naman yan? Maraming gimmick ang kabit na si Anbiluo. Tita, tulungan niyo po ako. Anong ginawa niya? Nasa loob na siya ng bahay natin. Ikaw. Ganyan ba ang itinuro ko sa'yo? May asawa na, pero pinatira ang ibang babae sa bahay. Tita, wala na po kasing matirhan si Bilo ngayon. May kamay at paa siya. Hindi ba siya mabubuhay kung wala ka? Palayasin mo siya agad. Tita, Sa pamilyang Fu, wala kaming anak na suwail na tulad mo. Palayasin mo agad ang babaeng yan. Dapat ay buong puso kang magpakabuti kay Xiaoyu, ha? Bitawan mo ako. akala ko totoo kang nagka-amnesia. Hindi ko inakala na mas gumaling ka pa sa mga gimmick mo kaysa dati. Mas mabuti pa yan kaysa sayo na isang manloloko at nagpapalamon. Ikaw, nagkapabebe ka ba sa akin? Sa bawat pagkakataon, sinasabi mong kinalimutan mo ako. Pero sa harap ni tita, iba naman ang sinasabi mo. Handa akong tulungan ni tita. Anon masama kung gamitin ko siya? Gusto mo akong umalis? Hindi ganoon kadali. Wala ka talagang pinagbago. Hello, ako to, anong sabi mo? Na-ospital si tita. Pupunta ako agad. Matandang hukluban. Yan ang napapala ng pakikialam. Buti nga sa kanya. Nabalitaan kong nagkasakit si tita. Agad akong pumunta sa ospital para bisitahin siya. Nag-alala talaga ako. Hindi man lang ba bibisitahin niya ninyo eh? Sayang lang talaga ang pagmamahal at pag-alaga ni tita sa kanya. Ngayon, komatos si tita. Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Yan Ningyue sa lalong madaling panahon? Bakit? Kung hindi dahil kay tita, matagal na sana tayong magkasama. Ngayong hindi siya makakilos, ayusin na natin to. Sabihin na lang natin sa kanya pagising niya. Hindi man lang inalala ni Yan Ningyue ang sakit niya. Hindi na siya paboran ni tita. Kalimutan mo na yan. Habang nandito ako, huwag ka nang umasa. Tita, nabalitaan kong nagkasakit ka, kaya agad akong pumunta dito sa ospital para bisitahin ka. Walang magandang intensyon. Tawagin mo si Xiaoyu. May sasabihin ako sa kanya. Tita, kumusta po kayo? Kung may sakit, dapat magpagaling ng maayos. Xiaoyu, sa wakas dumating ka na. Sakit sa puso pa rin ang dati kong sakit. Xiaoyu, ang pinakamalaking inaalala ko ngayon ay kayo ni Jing Chen. Eh, hindi po, tita. Napakamahalang bagay na ito. Hindi ko po ito matatanggap. Ang katawan ko, alam ko. Sa pagkakataong ito, baka hindi na ako magtagal. Salamat sa pagprotekta mo kay Jing Chen sa loob ng maraming kaon. Pinoprotektahan ko siya? Protektahan siya mula sa panloloko ni Anbilu. Ito ang tanging hiling ng kita mo. Tita, bakit mo ibinigay ang napakamahal na bagay na ito sa kanya? Ang bagay na ito ay dapat ipasa. Sa aking nag-isang pamangkin na asawa. Sayang at hindi ko na makikita ang aking apo. Hindi po, tita. Magpagaling ka. Makikita mo ang apo mo. Kung gayon, magsikap kayong dalawa. Baka kapag may apo na, ang sakit ko, gagaling na. Tita, buntis na si Yan Ningyu. Talaga, kailan pa siya nabuntis? Buntis ka? Peke lang yan. Para lang hindi ka makipaghiwalay, talagang gagawin mo ang lahat. Bilo. Hindi ito ang oras para maging pasaway. Totoong nagdadalang tao siya sa anak ko. Imposible. Nagpa-check up na ba kayo? Paano kung hindi yan anak mo? Baka niloloko ka lang niya. Tama na, wala kang karapatang pagdudahan ang anak ko. May anak na pala, bakit hindi pa umuwi para magpahinga? Dito sa akin, maraming doktor. Walang problema. Say, Ayong dalawa, dapat magpa-check up ng maayos. Para kay tita. Talagang kahit anong kasinungalingan ay kaya mong sabihin. malala ang pagbalik ng sakit niya ngayon. Gusto ko, magkaroon siya ng dahilan para lumaban. Pero wala akong anak sa tiyan ko. Hindi mo matatago ang kasinungalingang ito ng matagal. Ipapaek ko ang report. Pati ba ang bata, kaya mong pekehin? Pagkatapos ng 9 na buwan, ano ang plano mo?
Kung gayon, gagawin kong totoo ang kasinungalingan. Bobby, bakit ngayon ka lang? Miss na miss kita. Ang atat mo naman. Sana si Fu Jingchen ay katulad mo rin. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Hindi rin naman ako masama. Sumama sa iyo? Titira sa apartment na ilang daang piso lang ang renta? Hindi ko talaga alam kung bakit kita nagustuhan. Kung hindi lang nahuli ang tatay ko, hindi rin ako pahuhuli sa kanya. Tama na, huwag ka nang magsayang laway. Nandito ako ngayon para himingi ng tulong sa iyo. Sige, basta pasayahin mo ako. Kahit ano pa yan. Anong saysay ng pakikipaglaro sa akin? Pipili ako ng isang dalaga para pagsilbihan ka. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Magkano? Dapat ibalik mo na sa akin ang pera. At nangangarap ka pang magkaanak tayo? May limitasyon din ang panaginip mo. Kung hindi lang ikaw ang napili ni tita, wala kang karapatang kausapin ako. Wala akong magagawa. Ako ang nakakakuha kay tita. Kung maglakas loob ka pang saktan ako, sasabihin ko kay tita na niloloko mo lang siya. Maglakas loob ka. Subukan mo lang. Maganda. Mag-isa ka lang ba? Ano ba, hindi kita kilala? Ayos lang. Magkakakilala rin tayo mamaya. Mag-relax ka lang. Ah, sino ka ba? Hindi ko alam. Ang mahalaga, mapasaya kita, di ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gusto mo to, di ba? Ah, Pagkatapos mong inumin yan, gagaan ang pakiramdam mo. hello. Sino to? May bimihag kaya ninyo. Ano? Sabi mo, kinidnap siya ninyo. Nasaan? Sino yan? Nasa loob ba siya ninyo? Hindi ko kilala. Pasensya na. Tulong. Sino ka ba? Kaumanhing. Nakaistorbo ako. Jingchen, tulungan mo ako. Anong gusto mong gawin? Naku. Kuya, hindi ko talaga kasalanan to. Wala nang sasabihin pa. 3 taon na kayong kasal, pero hindi mo man lang siya ginalaw. Sobrang nalulungkot siya. Kaya ako ang hinanap niya. 3 taon ko na siyang pinaglaruan. Dalhin mo na siya pabalik. Naayos na ba ang lahat? Nakatakas siya. Wala kang silbi. Bakit hindi mo man lang siya makontrol? Fu Jingchen, iligtas mo siya. Ano pa bang magagawa ko? Pero sinunod ko ang sinabi mo. Pinaniwala ko muna siya. Na si Yan Ningyue ang dati kong kasintahan. Mabuti kung gayon. Naabot na ang layunin. Tinulungan kitang ayusin ang bagay na ito. Walang ba akong gantimpala? Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. Sa ibang araw na lang. Ako? Hoy! Bakit? Naggapanggap kang hindi mo ako kilala. Ikaw ang kusang loob na lumapit kagabi. Kung gayon, bakit hindi mo ako dinala sa ospital?
Nahuhulog ka na ba sa akin? Ano bang iniisip mo? Ikaw lang ang kusang loob na lumapi. Hindi lang ako tumanggi. Ang dali mo lang. Kaya pala matagal kang nakikipag-ugnayan kay Yan Biluo. Ang dali mo lang. Mahalaga ba siya sa iyo? Naawa lang ako sa kanya. Makasalubong isang tulad mong walang responsibilidad na manloloko. Bakit hindi ka pa umalis? Hindi ba't si Jingchen Jeje ang nagpalayas sa'yo? Anong karapatan niyang palayasin kami? Jingchen Jeje, bakit ka galit na galit? May ginawa ba si Yan Ningyue na masama sa'yo? Hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin kung sino ang lalaking iyon kagabi? Bakit ka maniniwala sa sinasabing isang estranghero? Sa isang babaeng tulad mo. Hindi na ako magtataka sa anumang gawin mo. Biglang may lumitaw na bumihag sa akin. Tapos ang bilis mong dumating. Si Yan Biluo rin ay nagtatanong tungkol dito. Hindi kaya ito ang plano ninyo? Samantalahin ang pagkawalang aking alaala para akusahan akong nangaliwa, tapos pilitin akong makipagdiborsyo. Ito ang plano ninyo, hindi ba? Ang galing mo talagang baliktarin ang katotohanan. Kaya pala lahat kami ay napaniwala mo. Ngayon ba, para sa sarili mong kagustuhan, kaya mo nang gawin ang lahat. Ikaw dapat ang nagsasabi niyan, hindi ba? Fu Jingchen, Buntis ka pa naman, tapos nangaliwa ka. Karapat dapat ba yan kay Jingchen Jeje at tita? huwag mong sabihing hindi ako nangaliwa. Kahit na nagtaksil ako, ano ngayon? At kayong dalawang taksil. Iba kami sa inyo. Kami ni Jingchen Jeje ay tunay na nagmamahalan. Pinaghiwalay mo lang kami. Anong nangyari, Jingchen Jeje? Huwag kang mag-alala. Ngayon, walang makakapaghiwalay sa akin. Sige, maghiwalay tayo. Gusto ko lang ang pera mo. Fu Jingchen, hindi mo ba kayang ibigay? Huwag mong isipin na makukuha mo ang kahit anong bagay mula sa akin. Mahal ka ni tita. Kaya huwag kang umasang makakaalis ka ng madali. Kung gayon, pahirapan natin ang isa't isa. Tingnan natin kung sino ang unang susuko. Jingchen Jeje, anong nangyari sa'yo? Paumanhin, ginamit lang kita kanina. Anong ibig mong sabihin? Dahil ba kay Yan Ningyue kaya kaganyan sa akin? Hindi, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Galit lang ako sa paggataksil niya. Kung gayon, pwede ba akong manatili dito ngayong gabi? Bumalik ka muna sa hotel. Nakatago pa rin ang lahat ng damit mo. Pwede kang umuwi kahit kailan mo gusto. Paumanhin, nakaistorbo na naman ako, kuya. Masaya ako na umuwi ka. Hindi ko na kailangan pang maghintay. Anong ibig mong sabihin na istorbo? Paano mangyayari yan? May sarili ka ring buhay. Nga pala, kuya. Kuya, bakit hindi mo naman ako ipakilala sa iyong girlfriend? Wala naman. Wala? Ang galing-galing mo, kuya, 3 taon na, wala ka pa ring girlfriend? Gusto ko ang sitwasyon ko ngayon. Ayokong guluhin ng iba. Mas maganda talaga ang iniisip mo, kuya. Hindi katulad ko na napunta sa maling tao. Huwag ka nang malungkot. Kung hindi siya ang para sa'yo, iwanan mo na lang. Sa tingin ko, hindi pa matatapos. Ang bagay na ito kaagad. Maliligo muna ako. Bakit ikaw? Nasaan si Yan Ninyu? Ihahatid ko siya pauwi. Naliligo siya. Sa tingin ko, hindi siya makakasama sa'yo pauwi ngayong gabi. Sinabi ko na sa'yo, hindi basta-basta ang pamilyang yan para pasukin mo. Kuya, may bago ka bang toothbrush? Kuya, bakit ka nandito? Katatapos lang makipagkita sa dating kasintahan, sabik na makipagkita sa ibang lalaki. Anong sinasabi mo? Bawat lalaking makita mo, sisiraan mo ako? Kaya mo pa bang sumama sa akin pauwi? Ano na naman ang gusto mong gawin? Nakakadiri. Nakakadiri ako sa'yo. Pero sa ibang lalaki, hindi. Tama ba? Ikaw ang nakakadiri sa akin. Ganyan ang ginawa mo sa kapatid ko. Ikaw na inampon lang. Bakit mo naisip na makapasok ka sa pamilyang yan? Fu Jingchen, bakit ka ganyan makipag-usap sa kuya ko? Pakiusap, idilat mo ang mga mata mo, tingnan mong mabuti kung sino ang taong nakatayo sa tabi mo. Malinaw kong nakikita. Hindi ko kailangan paalala mo. Anong ginagawa mo? Ano ba? May sakit ka ba? Pasensya na. Buntis ang asawa ko. Hindi ako mapakali, alam mo yan. Kaya kailangan ko siyang iuwi. Ibaba mo ako. Kaya pakiusap, umalis ka sa daan. Sinabi ko nang huwag mo akong hamakan. Hawakan ka. Kadiri ka. May gana ka pang pandirihan ako? Hindi ba nakakatawa yan? Dagdag pa. Para mapanatili mo ang iyong kalinisan. Hindi sapat ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilyang yan na niloko mo. Paano magiging sapat yan? May 2 bilyon sa 2 card na ito. Kahit anong gusto mo, maibibigay ko. Talaga. Binibigyan ka na ng pera, ayaw mo pa. Kailangan mo pang lumapit sa ibang lalaki, di ba? Bakit mo ako hinuhusgahan? Hinuhusgahan ka. Kung sa tingin mo ay panghuhusga ito, hindi mo sana ginawa ang mga bagay na iyon. Hindi ko ginawa. Gusto mo akong siraan para sa paghahating ari-arian makakuha kan mas malaki? Gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Hindi ba ikaw ang ayaw? Naglaro ka lang ba kay Yan Biluo? Hindi. Kung gayon, bakit ka nagpapanggap na malalim ang pagmamahal mo sa akin dito?
Kung mahal mo talaga siya, bakit ka nagpakasal sa akin para lang sa pera? Hindi ako nagpakasal sa iyo para sa pera. Wala rin akong relasyon sa kanya. Para saan ka ngayon? Hindi na mahalaga kung bakit ka nagpakasal sa akin. Gusto ko lang malaman kailan ka makikipaghiwalay sa akin? Para kay tita, hindi pa ako pwedeng humiwalay sa iyo ngayon. Psych. Pwede akong magpanggap na buntis para makipagtulungan si tita sa pagpapagamot. Pero, kung maglakas loob ka pang saktan ako, maghihiwalay tayo agad. Anong nangyari? Parang hindi ka okay ngayon. May iniisip ka ba? Kasalanan lahat ng yan ni Yue na yan. Talagang nahulog ang loob ni Fu Jingqian sa kanya. Yung magandang babae na sinasabi mo? Paano? Nagustuhan mo pa? Sasabihin ko sa'yo, ipa-abort mo siya. Yung gamot na binigay mo dati, walang silbi. Sa halip, nabuntis pa si Yan Ningyu. Ang gamit ko ba ang walang silbi? O ikaw ang walang silbi? Ikaw. Wala akong pakialam, kailangan mong ipa-abort siya. Pwede, pero yan ang masamang paraan. Ang pinakamahusay ay patuloy na atakehin ang kanyang isip at tuluyang makuha si Fu Jingqian. Naintindihan ko. Lumayo ka sa akin. Baka mawalan akong gana. Kung gayon, kailangan mong masanay simula ngayon. Bakit? Hanggang hindi pa gumagaling si tita, kailangan nating magkasama palagi. Kahit wala siya, kailangan pa rin nating umarte? Naman. Kaya simula ngayon, huwag kang makikipag-ugnayan sa mga walang kwentang tao. Bakit hindi ka muna makipaghiwalay kay Bilu? Hindi kami magkasama. Sino ang nagsabi? Na hinding-hindi niya hahayaang paghiwalayin kayo ng iba? Basta, wala kaming anuman. Puro kasinungalingan. Bakit hindi mo muna ayusin ang sarili mo? Ilang lalaki ba ang nasa likod mo? Marami akong lalaki. Kung hindi mo kaya, makipaghiwalay ka na sa akin agad. Bilu. Bakit ka nandito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Maaga akong pumunta para dalhan siyang almusal. Kaya pala hindi mo siya maiwan. Ete Ningyu, ito ang inihanda ko para sa'yo. Para sa akin? Buntis ka. Mahina ang iyong panlasa. Kaya espesyal kong ginawa ang lugaw na ito para sa'yo. Ang anak ni Jingqian Gede ay anak ko rin. Hindi na, maganda ang palasa ko. Kahit papaano, galing ito sa puso ko. Tikman mo. Ikaw na lang ang kumain. Hindi ko na kayo guguluhin. Bakit bigla kang naging mabait sa kanya? Ang anak mo, natural lang na maging mabait ako sa kanya. Pero hindi niya ininom ang lugaw na ito. Itatapon ko na lang. Jingqian Gede, anong ginagawa mo? Sayang naman kung itatapon mo, titikman ko. Nagdududa ka ba sa akin? Ayaw ko sa kanya. Dahil lang inagaw kanya sa akin. Paumanhin sa lahat ng taon na pinahiyapan kita. Babawi ako sa'yo sa hinahara. Alam kong mahal ako ni Jingqian Gede. Ang batang ito ay aksidente lang, tama ba? Pagkatapos manganak ni Yan Ningyu. Kaya makikipagdiborsyo ka sa kanya, di ba? Hindi ako makikipagdiborsyo sa kanya. Mula ngayon, ituturing kitang kapatid. Bakit? Hindi mo na ba kinamumuhian ang ginawa niya? Itinuturing siya ni tita bilang kagapagligtas niya. Wala akong magagawa. Sobrang sakit ni tita. Hindi na niya tayo matutulungan ng matagal. Anong sabi mo? Paumanhin, Jingqian Gede. Siyempre umaasa ako na mabubuhay si tita ng matagal. Pero mahal na mahal lang talaga kita. Tandaan mo, ano man ang mangyari, si tita ang pinakamahalagang tao sa akin. Alam ko, Jingqian Gede. Hindi ko dapat naisip ang ganoong makasariling ideya. Ano man ang mangyari, maghihintay ako sa'yo. Umaasa ako na hahanapin mo ang sarili mong kaligayahan sa hinahara. Ayoko. Kung gayon, magiging kapatid mo pa rin ako. Buntis na si Ate Ningyu. Hayaan mo akong alagaan siya. Maghihintay ako sa'yo magpakailanman. Seg. Buti na lang nakinig ako sa'yo. At hindi agad kumilos. Anong tinitingnan mo, kuya? Wala. Wala lang. Mga report lang ng kumpanya. Kailan ka pa nagkaroon ng sarili mong kumpanya, kuya? Yung pondo na iniwan sa akin ng tatay ko dati. Inilagay ko sa isang studio. Dadalhin kita doon minsan. Psych. Kumusta kayo ni Fu Jingqian kamakailan? May babalik ba niya lahat ng pera? Kuya, wala akong silbi. Alam ko na ang ganyang klaseng lalaki, mapagsamantala. Kapag nakuha na niya ang isang bagay, hindi na niya ibabalik. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras diyan. Saan galing to? Binigay to sa akin ni tita. Para dito ako dumating ngayon. Kuya, ako at si Fu Jingqian, bakit ba kami nagkasama? Nakalimutan na ni Ningyu. Huwag mo nang isipin pa yan. Kahit maalala mo, puro sakit lang yan. Nasa bingit na ako ngayon. Ayaw niya akong hiwalayan ngayon. Kailangan kong makahanap ng mga pahiwatig para mahawakan ang kanyang kahinaan.
Ito ang iyong diary bago ka ikasal. Lahat ng gusto mong malaman ay nasa loob. Ikaw ang pinakamahusay na nakakaalam ng inyong mga bagay. Hindi ko rin masyadong alam ang mga detalye. Paano to bubuksan? Ikaw lang ang nakakaalam ng password. Nabuksan na, lahat ay malinaw. Oh, nandito pa rin kayo. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na dahil may anak ka, pwede ka nang maghari-harian. Kung ganoon mo kagustong makaanak, bakit hindi mo ipinagbuntis kay Fu Jingchen? Nag-aalala lang siya sa katawan ko. Sa tingin ko, ayaw lang niyang maging responsable. Payo ko sa'yo, tigilan mo na ang pagkahumaling sa lalaking iyan na walang pananagutan. Ang salitang pagkahumaling ay dapat mong sabihin sa sarili mo. Ikaw ang humaling na himaling noon. Ginawa mo ang lahat para lang makuha siya. Fu Jingchen, anong petsan kaarawan mo? Talaga bang gusto ko siya? January 7. Nakalimutan mo na ba yan? Nagkaroon akong problema ngayon. Pero buti na lang may nakita akong tao. Anong gagawin niyo? Manghihiram lang ng pera. Lahat ng baon ko nandito na. Ang konti naman nito. Pagkatapos niyo kunin ang pera, papakawalan niyo na ako, di ba? Huwag kang magmadali. Marami ka pang gamit sa katawan mo. Hayaan mong suriin ko ng maigi. Tigilan nyo yan. Kuya, Kunin mo na ang bag, sayo na. Ayos ka lang ba? Grabe, ang dami mong ginawa. Ayos ka lang ba? Mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang magpahuli ulit sa mga basagulero na yan. Ito para sa'yo bilang pasasalamat. Yan Ningyu. Sino yan? Nakaroon akong problema ngayon. Siya ang nagligtas sa akin. Kung gayon, maraming salamat sa iyo. Naku, wala rin akong dalang pera. Tito, kumuha ka ng pera. Hindi na kailangan. Maliit na bagay lang yon. Si Fu Jingchen, nagpakabayani pa pala. Pero bakit naging manloloko siya ngayon? Nahanap ko pa rin siya. Bakit ka nandito? Niligtas mo ako noon. Pinapasalamatan kita. Sabi ko na, maliit na bagay lang yon. Ito ang manikang gawa ko. Kung hindi ka naman magreklamo. Kuya, Sino siya? Ah, natulungan ko lang siya dati. Ang ganda naman ng ete na yan. Binibigyan ka pa ng regalo. Ang swerte mo naman, Jingchen Jege. Huwag mo akong biruin. Hindi mo ba alam na bata pa lang ako? May bisita pala tayo. Halika, kumain tayo ng prutas. Kayong dalawa, magkasundo na kayo simula pagkabata. Bilo, kailan ka ba magiging asawa ni Jingchen? Kapag kumita na ng malaking pera si Jingchen Jege, saka na lang. Say, siguradong mangyayari yan. Ang galing. ako ba talaga ang third party? Jingchen Jege, nandito ka na pala. Bakit ka pa nandito? Pinagluto kita ng maraming masasarap na pagkain. Sige, makakauwi ka na. Anbiluo, huwag ka munang umalis. Ano ang gagawin mo? Dahil nandito na tayong lahat. Linawin na natin ang lahat. Bakit ka nagpakasal sa akin noon? Wala ka bang natatandaan? Kahit na nagka-amnesia ka, hindi nito matatakpan ang mga ginawa mo. Ano ang nagawa ko? Kung talagang nagmamahalan kayong dalawa, bakit ka nagpakasal sa akin? Talaga bang, minamaliit mo ang sarili mong paraan? Huwag din kayong mag-isip na dahil sa amnesia ko ay sisiraan niyo ako. Mahahanap ko rin ang katotohanan. Katotohanan. Gusto mo ng katotohanan? Say, Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw pa talaga ang nagbukas ng usapang ito. Nagpapahamak ka lang. nandito ang katotohanan. Tingnan mo ang sarili mo. Yan ninyo. Pakiusap, iligtas mo si tita. Paano mo gustong iligtas ko? Pahiram mo ako ng pera. Sigurado mabilis ko itong kikitain at ibabalik sa iyo. Dahil lang sa isang salita mo, gusto mong ipahiram ko sa iyo ang pera? Wala na talaga akong magawa ngayon. Nabangkarote na ang pamilya namin. Basta matulungan mo lang ako ngayon. Kahit ano, gagawin ko. Paano kung pakasalan mo ako? Pero kami ni Bilu. Ang Kildhood sweetheart mo? Pinapunta ko na siya sa ibang bansa. Ito lang ang pagpipilian mo ngayon. Pirmanhan mo ito. Maliligtas si tita. Isara mo. Naalala mo na ba? Imposible. Hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Ang pagpapadala mo sa akin sa ibang bansa ay
Sinasaktan mo ako. Hindi mo ako pinapayagang magtapos kung hindi ako nasa top 10. Ako pa nga, pinadala kita sa ganoong kagandang eskwelahan. Ikaw ang may kasalanan. Sinasadya mong sayangin ang 3 taon ko. Ikaw na masamang babae. Nakalimutan mo ba talaga ang lahat noon? Kaya ka ganyan ka-confident. Ngayon, alam mo na kung sino ang kabit, di ba? Hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Niloloko niyo lang ako. Ang mga alaala na yan ay sayo. Maaari bang maging peke ang sarili mong alaala? Niloloko niyo lang ako. Hindi ako lolokohin kuya ko. Ngayon na alam na niya ang totoo, tiyak na susuko na siya. Gusto mo ba talagang makipaghiwalay ako sa kanya? Ang tagal na niyang naghihintay sa'yo. Sabi mo, gusto ni tita ng apo sa pamangkin. Paano kung ngayong gabi? Anong nangyari? Nagmamadali ako pagbalik ko. Hindi sinasadyang naipilay. Gusto mo ba talaga akong makita? MM, Sa totoo lang, gusto rin kitang makita. gusto kong tanungin ka tungkol sa kasal namin ni Fu Jingqian. Nabasa mo na ba ang diary? Nabasa ko na. Pero sa diary, parang ako ang kabit. At pinilit ko pa siyang pakasalan ako. Kuya, ikaw ang pinakamalapit sa akin. Sabihin mo sa akin. Hindi ko ginawa yan, di ba? Hindi ko rin alam ang lahat ng detalye ninyo. Noon, ayaw ng mga magulang natin na magkasama kayo. Pero desidido ka sa kanya. Kahit nakipag-away ka sa pamilya, pinahanap mo pa si Papa, ang boarding school sa ibang bansa para sa iyo, at pinahanap ng cardiologist. Ginawa nila ang lahat ng sinabi mo. Ako pala ang masamang tao. Kuya, ano ang dapat kong gawin? Siyempre, unahin mo muna ang sugat mo. Halika. Masakit ba dito, Hindi na, kuya. Huwag mo nang hamakan, masakit. Sage? Kumusta? Mas maayos na ba ngayon? Mas maayos na. Ang galing ni kuya. Hoy, anong ginagawa mo? Ako, Ano, hindi pa ba sapat ang lihim na pagkikita? Gusto mo pa akong hiwalayan? anong pinagsasabi mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mangahas kang kunin ang tao ko sa bahay ko. Bitaw. Tao mo? Ang kapatid mo sa labas. Hindi lang ikaw ang kasama niya. Huwag mo akong siraan. Siraan. Siraan ba o hindi, malalaman mo kapag bumalik ang alaala mo. Ikaw mismo ang nakakaalam. Fu Jingqian, anong ginagawa mo? Fu Jingqian, anong balak mong gawin? Kahit sino pwede mong kasama. Bakit ako hindi? Hindi ba gusto mo si Anbeluo? Puntahan mo siya. Bakit ako ang pinahihirapan mo? Ganoon ba kasama ang kasama ako? Ikaw Asian Hanchi kanina, hindi ba masaya kayo? Ang bastos mo. Tinulungan lang ako ni kuya na imasahe ang bukong-bukong ko. Bastos ako. Kaya hindi mo ako maiwanan. Fu Jingqian, nakamali ako. Maghiwalay na tayo. Wala na akong gusto. Anong sabi mo? Patawad. Huli na. Bakit hindi mo ako pinakawalan noon? Totoong nawalan akong memorya. Ikaw ang humabol sa akin noon. Ikaw ang ayaw maghiwalay sa akin noon. Ikaw ang nagpa-favor kay tita noon. Tapos ngayon, isang nakalimot lang. Gusto mo lang burahin ang lahat. Ang utang mo sa akin. Mananatili ka dito para bayaran mo ng dahan-dahan. Akala mo ba gusto kitang hawakan? Hindi ako pwedeng maghintay lang na masira. Kailangan kong makahanap ng paraan para makalayo sa kanya. Sobrang sakit ng regla ko ngayon. Oh, ang husay mong mag-arte. Jingqian, paniwalaan mo ako. Totoong nawalan akong malay dahil sa sakit ng regla. Wala na akong pakialam sa'yo. Sana mamatay ka na. Hindi niya ako minahal kahit kailan. Maghiwalay na tayo. Babalik na si Biluo sa bansa. 3 taon tayong mag-asawa. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Dahil hindi ka si Biluo, kaya lahat ng sayo, ayaw ko. Kung ayaw mong mawasak ang pamilyang yan, pirmahan mo na lang to kung marunong kang makisama. Mawasak ang pamilya. Parang nagawa mo na yan. Mawasak lang ang pamilya. Hindi ka pa namatay. Ganun pala ang naging buhay ko sa mga nakaraang taon. Anong nangyari? Naalala ko na ang lahat. Fu Jingqian, ang utang ko sa'yo nitong 3 taon, nabayaran ko na siguro, di ba? Akala mo ba nabayaran mo na? Sinira mo ang buhay ko. Babayaran mo yan habang buhay. Bakit? Noong mahal kita, gusto mong makipagdiborsyo. Gayon na sumuko na ako, ayaw mo na? Kung mahal mo talaga ako, hindi ako makikipagdiborsyo sa'yo. Hindi ba't yan ang gusto mo? Minsan na akong namatay. Ang yan ninyo na nagmamahal sa'yo ay patay na. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Tita, ito ang sabawang manok na niluto ko para sa'yo. Inumin mo ba ngayon? Huwag na, ilayo mo yan. Tita, bakit mo ba ako iniwasan? Dati, hindi ba't gusto mo pa na maging asawa ako ni Jing Qianjie? Dahil bulag ako noon. Akala ko isa kang malinis at mabuting babae. Tita, anong ibig mong sabihin? Siyempre ako Hindi ka ba buntis? Bakit ka kung saan-saan nagpupunta? Hindi ako buntis. Aha, peke nga ang pagbubuntis mo. Niloko mo si Tita at si Jing Qianjie. Tita, ako ang tunay na nagmamalasakit sa'yo at kay Jing Qianjie. Anong nangyari? Hindi mo na kayang umarte kaya lumapit ka kay Tita para magmakaawa? Ganoon ba? Sinasabi ko sa'yo, ayaw na ayaw ni Tita sa panloloko. Ang aming problema sa pamilya, hindi mo kailangang makialam. Lumabas ka. Tita, bakit hanggang ngayon ay pinoprotektahan mo pa rin siya? Lumabas ka. Xiaoyu, may ginawa na naman ba si Jingshen? Huwag kang malungkot. Te. Sobrang mahalagang bagay na ito. Ibalik ko na sa'yo. Xiaoyu, makikipagdiborsyo na naman ba sa'yo si Jingshen? Hindi ako ang makikipagdiborsyo sa kanya. Impossible, Xiaoyu. Alam ko ang nararamdaman mo. Mas gugustuhin mong masaktan para lang protektahan siya. Kaya kailangan ko siyang mahalin habang buhay? Kahit na ganoon niya ako pahirapan, kailangan ko pa ring mahalin siya tulad ng dati? Pumunta ako rito para lang malaman kung ano ang ibig mong sabihin sa protektahan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Xiaoyu, paano mo nakalimutan? Nagka-amnesia ako kamakailan. Maraming bagay ang hindi ko malala. Pero noong ibinigay mo sa akin ang pulseras, doon ko lang naisip na kailangan kong alamin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Pakiusap, sabihin niyo po sa akin. Ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin sa protection? Ano po ba talaga ang nangyari noon? Xiaoyu, alam mo naman. Si Jingshen ay lumaki ng walang magulang. Kaya't kulang na kulang siya sa seguridad. Siya at si Anbilu, magkababata sila. Ang pagmamahal niya para kay Bilu ay hindi pangkalaniwan. Halos hindi niya kayang mawala si Bilu. Inakala ko rin na si Anbilu ay magiging manugang ko. Hanggang isang araw, nakita ko si Anbilu na pumasok sa hotel kasama ang isang lalaki. Naghintay ako sa labas ng mahigit isang oras, bago ko siya nakitang lumabas na gusot ang damit. Dahil doon, inatek ako sa puso. Buti na lang at dumating ka kaagad at nagpatawag ka pa ng profesional na doktor. Nailigtas mo ang buhay ko. Kaya Xiaoyu, salamat sa'yo. Pagkagising ko, inanong kita, kung gusto mo bang makasama si Jingshen. Noong panahong iyon, nakita ko na mahal mo si Jingshen. Ang iyong pamilya at ang iyong pagkatao ay mas mahusay kaysa kay Anbilu. Mas bagay ka kay Jingshen. Pero bakit ko siya pinilit na pakasalan ako? Dahil mahal na mahal mo talaga siya. Dahil alam mo ang katotohanan, hindi mo matiis sabihin kay Jingshen dahil baka masaktan siya at maging sobra. Kaya naman, kayong dalawa ay dapat magkasama ng maayos. Mahalin mo siya. Hanggang sa araw na mahalin ka niya at makalimutan na niya si Anbilu, saka mo lang sabihin sa kanya ang totoo. Sige na, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng ito. Huwag ka nang makipagdiborsyo, ha? Ang pagmamahal ko sa kanya. Iyon ang dahilan niya para pahirapan ako. Xiaoyu, Hindi alam ni Fu Jingchen ang mga bagay na ito. Hindi ba't napakalinaw sa iyo? Ang paghihirap na dinanas ko sa loob ng 3 taon. Para lang protektahan siya, binaliwala mo na lang ba ang lahat? Ang pamilya ninyo talagang perperhong makasarili. Mabuti na lang at hindi ko na siya mahal ngayon. Iwanan ko kayo at mamumuhay akong sarili kong masayang buhay. Xiaoyu, Xiaoyu. Hindi ba sabi mo binabantayan mo ang tita ko? Bakit biglang lumala ang kondisyon niya? Siyempre, buong puso kong inaalagaan si Tita. Si Yan Ningyue, dumaan lang siya at tiningnan. Tapos naging ganito na si Tita. Hahanapin ko siya ninyo. Alagaan mo si tita. Tumawag ka sa akin kung may mangyari. Huwag kang mag-alala, alagaan ko siya ng maayos. Ano, baby? Miss mo ako? Ikaw na walang kwenta. Dati sinaktan mo ako. Ngayon sinasaktan mo pa rin ako. Bakit mo ako minumura ng walang dahilan? Alam na nila lahat ang tungkol sa atin. Kung kumalat yan, wala na akong pag-asa. Huwag ka munang mag-alala. Sabihin mo sa akin ang dahilan. Ngayon, desidido ka na bang makipag-divorce? Hindi ko na siya mahal. Wala nang dahilan para ipagpatuloy pa. Kung marinig ito ng ating mga magulang, tiyak na mapapanatag ang kanilang kaluluwa. Pero napakabobo ko noon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ari-arian ng pamilyang yan. Kung susuko ako sa pagbawing ari-arian, hindi ba't malaking kawalan sa kanila? Talaga bang ganyan ang iniisip mo? O hindi mo lang talaga maiwan si Fu Jingchen? Dahil dati, mahal na mahal mo siya. Minahal mo siya nang walang pakialam sa lahat. Para lang protektahan siya, tiis na tiis ka sa maraming paghihirap. Yan Ningyu.
Makipag-divorce ka na sa kanya. Palayain mo na ang sarili mo, okay? Kung mababawi ko ang pera, makakasama ko ang kuya ko sa isang masaya at payapang buhay. Kung tungkol sa pera, hindi mo kailangang mag-alala. Pwede kitang alagaan. Hindi pwede yan. Pang-asawa pan kuya ang pera niya. Sa mundo ko sa hinaharap, ikaw at ako lang ang nasa isip ko. Bahala na. Hahanapin ko muna si Fu Jingqian para ipaliwanag ko ang lahat. Ano ba yan? May oras ka pa dito. Huwag kang magpakabaliw dito. Sabihin mo na, Ano ba talaga ang ginawa mo? Na naggabigla kay tita at nagka-heart attack na koma. nakakoma si tita? Ikaw talaga. Yan ninyo eh. Hanap-hanap mo ba ang kamatayan? Hanap-hanap ko yan. Talagang hanap-hanap ko yan. Bitawan mo ako. Talagang hanap-hanap ko ang kamatayan nang pumayag akong makasama ka at sinira ang sarili kong buhay. Pero ang buhay ko, sinira mo rin. Kasi ang buhay mo, gulo na naman talaga. Fu Jingqian, pakinggan mo. Hindi ko ginawang koma si tita. Ang inisip niya lang, ikaw lang. Yan ninyo. Para lang makatakas sa responsibilidad, gumagawa ka lang ng kwento. Sobrang dami ko nang pinagdadaanan. Tulad ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Pero para kay tita, hindi ko pa rin masabi. Fu Jingqian, maghiwalay na tayo. Matagal ko nang sinabi, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Kapag nagsawa na siya, itatapon ka niya. Hanggang hindi ko siya binibitawan, hindi siya makaalis. Kung gayon, subukan mo kung kaya ko siyang agawin sa'yo. Sige, subukan mo. Fu Jingqian, mananalo ako. Anne. Kumusta na si tita ngayon? Bakit ka nagpapanggap na mabait? Kung hindi dahil sa'yo, bakit nakasakit si tita? Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Deti, minamaliit mo si Fu Jingqian at lumapit ka sa iba. Gayon na may kapangyarihan na siya, bumalik ka para hanapin siya. Hindi ka ba nahihiya? Maglakas loob ka bang sabihin ito? Mahal na mahal ako ni Jingqian Jej. Alam niyang masakit yon. Maglakas loob ka ba? May kinalaman ba sa akin kung masaktan siya? Bakit ako matatakot? Kapag nagising si tita, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Ang pasyente ay wala na sa panganib pansamantala. Pero kumatos pa rin siya. Siguro ilang araw pa bago siya magising. Sa panahong ito, kailangan niyo siyang alagaan ng mabuti. Huwag niyo siyang bibigyan ng anumang stress ulit. Ano ang totoo? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo ngayon. Hintayin nating magising si tita. Niloloko mo nga ako. Napakabait ni tita sa iyo. Bakit mo siya sinasaktan? Kung ganoon, isipin mo na lang na niloloko kita. Dahil nasaktan ko na si tita, bakit hindi ka makipagdiborsyo sa akin? Sa tingin mo ba, ang dibosyo ang solusyon sa lahat? Kung ganoon, ano ang gusto mo? Masaya ka lang kung mamatay ako? Kahit mamatay ka, hindi kita palalampasin. Pumunta ako sa ospital. Na-ospital ang tita ni Fu Jingqian. Bakit mo pa siya pinapansin? Magdidiborsyo na kayo. Pero dahil sa akin kaya siya na-ospital. At mahina ang katawan niya, natatakot akong ma-stress na naman siya. Ningyue, lagi kang ganyan. Masyadong malambot ang puso mo. Lagi mo siyang iniisip. Paano naman ang sarili mo? Hindi ito para sa iba, gusto ko lang maging malinis ang konsensya ko. Ang kabaitan mo, nasa maling lugar. Ninyu. Alam mo ba talaga kung paano namatay sina mama at papa? Sabi nila sa akin, ako ang nagwaldas ng yaman ng pamilyang yan. Pinatay ang mga magulang natin? Paano naman mangyayari yan? Sobrang mahal ka ng mga magulang natin. Kaya nilang gawin ang lahat para sa'yo. Paano naman sila mamamatay dahil sa galit sa'yo? Pero yan ang sinabi sa akin ni Kuya Deti. Iyon ay panlabas lang. Sobrang mahalaga sa'yo si Fu Jingqian. Ayokong masaktan ka. Kung gayon, Galit sa'yo si Fu Jingqian dahil pinilit mo siya. Galit pa nga siya sa pamilyang yan. Sa negosyo, kinalaban niya ang pamilyang yan. Dahil doon, nagkaroon ang mga magulang natin ng utang na hindi mabayaran. Pinilit niya silang mawalan ng pag-asa. si Fu Jingqian ang pumatay sa mga magulang natin. Kaya, pakiusap, lumayo ka kay Fu Jingqian. Natatakot ako na baka saktan ka rin niya. Kung totoo yan, hindi ko siya palalampasing. Ningyu, hindi mo siya kayang labanan. Umalis ka na lang sa tabi niya. Okay, makinig ka kay kuya. Imposible. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. Anong nangyari? Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Dapat kang sumama sa mga magulang ko. Ano na naman ang pinagagagawa mo? Pumatay ka na nga, ayaw mo pang umamin. Nabaliw ka na ba o naging tanga? Ang mga magulang mo ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Ano ang kinalaman ko doon? Kung hindi dahil sa'yo, paano sila mapipilitang gawin yon? Sino ang nagsabi sa'yo na may kinalaman ako sa pagkamatay nila? Ano? Gusto mo pang habulin ang nagbunyag ng sikreto? Si Yan Hanchi, di ba?
Kung mangahas kang galawin ang kuya ko, papatayin kita. Lahat ng sinasabi niyan Hanchi, pinaniniwalaan mo? Talaga bang kuya mo lang siya? Siyempre hindi. Siya lang ang tanging kamag-anak ko at siya rin ang pinakamamahal ko. Anong sabi mo? Jinkian Jeje. Bumalik ka na. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Jinkian Jeje. Bakit ang lamig mo na ngayon? Kaya ba, totoo ang sinabi ni Yan Ningyue na ayaw mong makipaghiwalay sa kanya dahil sa pera? Bill, magkasama tayong lumaki. Palagi kong iniisip, ikaw ang magiging pinakamamahal ko habang buhay. At ang magiging asawa ko habang buhay. Siyempre ako yon. Dati, galit na galit ako kay Yan Ningyue. Dahil sa pagkataksil niya sa akin. Pero simula nang magka-amnesia siya, nagbago siya at hindi na siya tulad ng dati. Atawad. Hindi ko pa rin siya makalimutan. Ilang beses ko na bang sinabi, wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo. Bakit ba lagi mo akong pinaghihinalaan? Sino pa ba ang gagawa niyan sa kanila kundi ikaw? Kung may ebidensya lang ako, ipapakulong kita. Kung gayon, bago ka magbigay ng konklusyon, mas mabuting maglabas ka muna ng ebidensya. Huwag kang basta-basta maninira. Mukhang naalis mo na ang lahat ng ebidensya. Sa pamilyang yan nangyari ang insidente. Bakit hindi mo tanungin ang kapatid mo para sa detalye? Bakit ako ang lagi mong pinaghihinalaan? Gusto mo pa ring manggulo sa pagitan namin kapatid ko? Sige, lahat sila ipinagtatanggol mo. Lahat sila pinaniniwalaan mo. Pero ako, puro pagdududa at pagtanggi ang ibinibigay mo. Bakit hindi mo ako kayang paniwalaan kahit minsan? Nawala ang lahat sa akin at naging ganito ako ngayon. Tatanungin mo pa ako kung bakit? Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto ko ang kalahating ari-arian pamilyang Fu. Pumapayag ka ba? Matagal ko nang sinabi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Mukhang handa ka pa ring ibigay ang ari-arian. Mabuti. Kung gayon, maghiwalay tayo. Makukuha mo ang gusto mo, ang makasama ang kabit na iyon. Anong ginagawa mo? Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Baliw ka na ba? Baliw na nga ako. Hindi ba't mas pabor yan sa iyo? Pwede mo ba akong mahalin? Sa tingin mo, totoo ba ang sinasabi ni Fu Jingqian? Huwag kang magpalinlang. Peking-pek, yan. Sa tingin ko rin. Pero bakit niya sasabihin yon? Siguro takot siya na malaman mo ang totoo sa pagkamatay ng mga magulang mo. Kaya ginagamit niya ang mga salitang yan para lokohin ka, Alam ko. Ito na siguro ang huling dahilan. para iwanan ang taong puro kasinungalingan at panloloko. May bago ka pang buhay. Ano ba talaga ang totoong dahilan ng aksidente ng mga magulang ko? Ano ba talaga ang totoong dahilan? Hindi nila kinaya ang panggigipit ni Fu Jingqian. Kaya nagpakamatay sila. Totoo ba yan? Wala ba talagang problema ang sasakyan noon? Dahil sa sobrang kalungkutan noon, inasikaso ko agad ang libing. Kaya hindi ko na rin napansin yon. Ibig mong sabihin, si Fu Jingqian ang may gawa. Kung ganoon ang sinasabi mo, hindi rin impossible. Paumanhin. Hindi ko sinisisi si kuya. Si kuya rin ay labis na nasaktan noon. Sana lang, mas maaga kong nakita ang totoo. Yan Ningyu. Babalik ka pa ba? Bakit ayaw mong manatili na lang dito? Salamat sa pag-alala, kuya. Ayos lang ako. Fu Jingqian. Talagang nahulog ang loob mo sa babaeng yan. Bakit ka tumawag? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Miss Ann. Mahal na ni Fu Jingqian si Yan Ningyi. Wala na akong pag-asa. Susuko ka na agad. Mukhang hindi ka gaanong determinado. May paraan ka pa ba para magbago ang isip ni Fu Jingqian? Hindi magbabago si Fu Jingqian. Pero si Yan Ningyu, pwede. Matagal ko nang gustong malaman, bakit mo ako tinutulungan? At paano mo nalaman ang dami ng impormasyon? Ayoko silang magkasama. Sana matulungan kitang makuha ang gusto mo. Iyon lang. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Nakalimutan niya ang lahat ngayon. Kailangan lang ng kaunting pahiwatig sa tamang lugar at makokontrol mo ang kanyang damdamin. At saktong alam ko kung ano ang susi. Seth, sabihin mo sa akin, kaya ko siyang kontrolin. Ang ari-arian ng pamilyang yan. Totoong nailipat na lahat 1 taon na ang nakalipas. Pero nung pumanaw sina papa at mama, parang hindi naman sila nakatira sa Thailand. Sige. Si Fu Jingqian ang may gawa ng palihim. Pamilyar ang villa na yan. Saan mo nakita? Nasa ibang bansa ka. Paano mo naging pamilyar ang ari-arian na yan? Hindi ko alam. Siguro ari-arian yan ni Jingqian Jej.
Hindi ko na masyadong matandaan. Talagang hindi niya aminin na kinuha niya ang ari-arian ng pamilyang yan. Ang mga magulang mo ay kasabwat, pinilit siyang pakasalan ka. Siguradong galit na galit siya sa mga magulang mo. Ano naman kung kinuha niya ang ilang ari-arian mo? Tita. Bakit? Patuloy mo akong nililinlang. Kailan kita nilinlang? Patuloy mo akong niloloko. Napakasama mo para pagdudahan ang kuya ko. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka kahit kaunti. Kung nagtiwala ka sa akin kahit kaunti, hindi mo ako patuloy na pagdududahan. Nagpapalusot ka pa rin. Maliban sa'yo, sino pa ang sasaktan kina papa at mama? Tama. Galit nga ako sa mga magulang mo. Ang pamilyang yan ay laging nang aapi sa akin. Pero binigyan niyo rin ako ng pera at iniligtas ang tita ko. Paano ko kayo magagawang saktan ng ganito? Kung talagang may puso ka, hindi mo ako pahihirapan ng ganito sa loob ng 3 taon. Ang impormasyon mula sa taong iyon ay talagang kapaki-pakinabang. Isang salita lang at gumana agad. Tubig. Tita. Simula ngayon, ako na ang mag-alaga sa iyo. Masanay ka na. Nasaan sina Jingshen at Yan Ningyu? Sila. Nag-away sila at mukhang magdidiborsyo na. Hindi ko sila hayaang magkamali pa. Kailangan kong sabihin kay Jingshen ang lahat ng katotohanan. Ako, Hindi ka ba natatakot na malulungkot si Jinken? hindi. Kung magkapatuloy ito, magiging pamangkin ko na ang asawa mo. Nandidiri ako. CJ, patayin mo ako, ayos lang. Hindi ka palalampasin ni Jingshen. Sa edad kong ito, wala na akong pakialam. Basta mag-asama sila, ayos na. Hoy, Zhao Yuanwu. May ipapagawa ako sa iyo. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hamakan. Asawa kita, anong masama kung hawakan kita? Hindi na magtatagal. Magdiborsyo na tayo. Ang galing mong umarte. Akala ko talaga may gusto ka sa akin. Paano mo nasabing hindi kita minahal? Hoy, magdala ka ng pain reliever at isang baso ng ginger tea na may brown sugar. Yan Ningyu, Sa tingin mo ba maniniwala ako? ano man ang mangyari. Alam kong wala akong ginawang masama sa'yo. Ikaw, ano ang ginawa mo sa akin? Gayon, hindi na ako maniniwala sa anumang sasabihin mo. Ang paniniwalaan ko lang ay ang nakikita ko. Kung gayon, imbestigahan mo ng mabuti ang katotohanan. Huwag kang magkapadala sa iba. Natural, gagawin ko. Hindi mo na kailangang ipaalala. Mukhang hindi ordinaryo ang matandang babaeng ito. Hindi ba tayo magkakaproblema kung gagalawin natin siya? Sino ka? Anong ginagawa mo? Tulong, may tao ba diyan? Doktor, kumusta si tita? Anong nangyari sa inyo? Mahina na talaga ang katawan niya. Ngayon, na-stress pa ang puso niya. Hindi maganda ang sitwasyon. Baka hindi na siya magising pa. Parating na ang pulis. Bakit mo ginawa yan kay tita? Hindi ako. Hindi ko ginawa yan. Siya. Siya ang gumawa. Si Yan Ningyue, di ba? Dahil kay Yan Ningyue, kaya ka gumawa ng masama. May nalaman ba si tita? May sikreto ba si Yan Ningyue na nalaman niya? Kaya mo siya pinatahimik? Si Yan Ningyue nga. Bilu. Bitawan mo na ako, bilis. Hindi kita pwedeng bitawan. Tumawag na sila ng pulis. Baliw ka talaga. Bakit mo ako pinapaharap kay Fu Jingchen? Kung nilinis mo lang sana ang gulo noon, hindi sana ganito ang nangyari ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ginawa mo lang akong panakip butas. Tapos pagkatapos mo akong gamitin, itatapon mo na lang? Bilis na. Bitawan mo na ako. Pagdating ng pulis, hindi na ako makakaalis. Hindi mo ako pwedeng idamay. Kailangan may matira sa ating dalawa. Kapag nakapasok na ako sa pamilyang Fu, magiging atin na ang pamilyang Fi. Ilalabas kita. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Pwedeng hindi ka maniwala sa akin. Pero kailangan mong maniwala sa bata. Yan Ningyu, Bakit ka nandito sa ganitong oras? bakit mo gustong saktan si tita? Anong nangyari kay tita? Akala mo ba ang mga sikreto mo? Walang nakakaalam na pinaplano mong saktan si tita. Hindi basta-basta ang pagpasok sa pamilyang yan. Pinuntahan ko si Yan Ningyu. Ikakasal na kami agad. Huwag kang makialam sa kasal. Kami ni Ningyue ang bahala. Anong ibig mong sabihin?
Hindi mo naman siguro iniisip na talagang pakakasalan ka ni Ning Yue, di ba? Pero pinilit niya akong pakasalan siya. Hindi ba dahil mahal niya ako? Gusto lang niya ng isang taong kaya niyang kontrolin. Bilang pananggalang, dahil hindi niya kayang makasama ang taong tunay niyang mahal. Payo ko sa'yo. Lumayo ka sa kanya. Hindi siya para sa'yo. Ning Yu, Anong nangyari? napili mo na ba ang wedding gown? Kung hindi pa, piliin mo na lang yung gusto ko. Kung gusto ni Kuya. Anong pinagsasabi mo? Pinapatay mo si tita sa kabit mo. Tapos tatanungin mo ako kung anong nangyari. Sumama ka sa akin. Ang dali talagang lokohin ni Zhao Yuanwu. Sa wakas, nabawasan na ang problema. Bilisan mo, alisin mo na si Jiang Mingyuan. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na kumilos ng mag-isa? Kailangan kong kumilos agad noon. Kung hindi ako kikilos, hindi na maayos ang lahat. Kung hindi mo ako tutulungan, matatapos ang ating kooperasyon. Ang tita ay maliit na bagay lang. Ang pinakamahalaga ay si Yan Ning Yue. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Ngayong gabi, humanap ka ng paraan para mailabas si Yan Ning Yue. Ako na ang bahala. Anong nangyari kay tita? Lumuhod ka sa tabi ng kama niya. Hanggang sa magising si tita. Bakit ako luluhod? Luluhod ka ba ng kusa o paluluhurin kita? Ilang linggo nang buntis ang pasyente. Pinapagod niyo pa rin siya. Buntis ako? Hayaan siyang magpahinga ng maayos. Bitawan mo ako. Gusto kong umalis. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Buntis ka. Kailangan mong magpahinga. Ang batang ito. Huwag kang mag-alala. Ang batang ito, baka kay Yan Hanchi. Ano ang sinasabi mo? Hindi kay Yan Hanchi. Baka naman kay Zhao Yuanwu. Bitawan mo ako. Bitawan. Hahayaan kitang magkakasaya. Wala akong ginawa. Bakit mo ako sinisiraan? Huwag ka nang magdahilan. Kapag nagising si tita, lalabas ang lahat ng katotohanan. Hindi na magigising si tita. Dapat kang mamatay kasama ko. Manatili ka lang dito, huwag kang alis. Kung hindi, hindi ko alam ang magagawa ko. Yan Ningyue. Gising na. Bakit ka pa nandito? Narinig kong ikinulong ka ni Jing Chenjeje dito. Nag-alala ako sa'yo. Dadalhin kita paalis. Mabait ka ba talaga? Huwag ka nang magsalita, bilisan mo. Bakit mo siya inilabas? Buntis siya. Hindi siya pwedeng gumala. Bumalik ka sa akin. Fu Jingchen. Kuya, tulungan mo ako. Fu Jingchen. Paano ka naglakas loob tumakas? Akala mo ba hahayaan pa rin kitang gawin ang gusto mo? Kung matapang ka, patayin mo ako. Para itago ang tungkol sa'yo at sa kapatid mo, sinaktan mo si tita. Hindi pa ba yan sapat na kasalanan? Inisip mo bang ako ang gumawa nito? Gusto mo pa ring itanggi? Inamin na ni Zhao Yuanwu. Siniraan niya ako. Huwag kang magdahilan. Kayong dalawang magkakasama sa kasamaan. Para sa'yo yan kaya niya ginawa. Anong sinasabi ninyo? Hindi ganoon si Ning Yu. Huwag ninyo siyang siraan. Sa harap ni tita. Magpapatuloy pa rin ba kayo sa pagsisinungaling? Sabi ko hindi ako ang gumawa. Hindi ako naniniwala. Xiao Yu. Gising ka na rin sa wakas. Huwag mo nang pagdudahan si Xiao Yu, ha? Tita, hindi karapat-dapat sa pagmamalasakit mo ang babaeng yan. Sobrang nagmamalasakit ka sa kanya. Pero ginantihan ka lang niya na masama. Huwag ka nang maggabudol sa kanya. Ikaw ang nabubudol. Ako, Anbilu, nasaan siya? Dali, tawagin ninyo siya. nandito lang siya. Ang bilis niyang tumakas para iwasan ang kasalanan. Tumakas para iwasan ang kasalanan. Alam mo ba kung sino ang gustong manakit sa akin? Sabi ng taong yon, pinapunta siya niya ninyo. Kilala ko ang taong yun. Siya ang kabit ni Anbilu. Kabit ni Anbilu, ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Alam kong malaking dagok ito sa'yo.
Pero, kailangan kong sabihin sa'yo ang kunay na pagkatao ni Anbilu. Ngayon, nasabi ko na sa'yo ang lahat ng katotohanan. Huwag mo nang pagdudahan si Xiaoyu, ha? Si Aoyi, dapat matagal na kitang ipinagtanggol. Ngayong naresolba na ang lahat. Magabati na kayo ulit, ha? Ang mga nangyari ay hindi basta mawawala. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi rin maglalaho. Yan Ningyu. Ako. Xiaoyu, Ningyu. Anong gagawin mo? Ang mga bagay na iyon. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Mahal na mahal niyo si Anbilu, maniniwala ka ba kung sinabi ko? Mahal na mahal niyo si Anbilu, maniniwala ka ba kung sinabi ko? Sa totoo lang, hindi ko siya gaanong pinapansin tulad ng iniisip mo. Kung ganun, ganyan mo ba ako trinato sa loob ng 3 taon? Ako lang. Akala ko lang. Pinakasalan mo ako dahil kay Yan Hanchi. Kaya ka nagkakasal sa akin. Anong pinagsasabi mo? Nalinlang lang ako niya. Akala ko kasi, may iba kayong relasyon. Noong nagkasakit ang tita mo, hindi kita pinasali sa paghahanda ng kasal para hindi ka madistract. At binalaan na kita, huwag mong apihin si Ningyu. Pero ang kabutihan ko, inakala mong maling akala. Dahil lang sa maling akala, ginawa mo sa akin ito? Hindi yan ang iniisip mo. Maghiwalay na tayo. Dapat matagal na nating pinalaya ang isa't isa. Ipa-abort na lang natin ang batang ito. Sobrang pinahihirapan ka nito. Ang pagdating niya ay malas. Pero ito ang patunay na nag-assist siya. Hindi ko kaya. Ningyu, may nararamdaman ka pa rin ba kay Fu Jingchen? Wala na, siyempre. Kung ganun, bakit pa? Bakit mo pa siya ititira? Kahit sino pa ang ama niya. Anak ko pa rin siya. Siege. Paumanhin. Naging makasarili ako sa pag-isip na maging pamilya kita. Ningyu. Ano ang ibig sabihin nito? Wala namang ibig sabihin. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Kunin mo yan. Ayoko. Ayaw mo ba ng rosas? Pwede akong magbigay ng iba. Maganda naman ang rosas. Ikaw ang ayoko. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para lang mapatawad mo ako? Huwag mo na akong guluhin. Tapos na tayo. Dati, naligaw ako ni Yan Hanchi. At dahil sa aking pagmamataas, hindi ko maamin na mahal kita. Pero alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para maitama ang mga nagawa kong mali? Itama? Paano mo itatama? Ang buhay ng mga magulang ko? O ang ari-arian ng pamilyang yan? Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Pero ang nangyari sa mga magulang mo, wala talaga akong kinalaman doon. Ayaw mo pa ring umamin sa kasalanan mo? Ako. Nasaan na ang babaeng yan? Saan siya nagtatago? Sabi ng boss. Hanapin siya at patayin ngayon. Tara. Fu Jingchen. Paano mo nagawa sa akin to? Bakit ka tumawag sa akin sa ganitong oras? May himahabol sa akin. Mukhang miserable ka nga. Galit ka ba kaya Ningyu dahil sinira niya ang buhay mo? Galit ako. Gusto kong patayin siya at si Fu Jingchen. Kung gayon, matutulungan kita. Alam ko kung saan laging nagpapakita si Yan Ningyu. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob na maghiganti ng personal. Siyempre, kaya ko. Kuya, bakit mo naman naisipang samahan ako ngayon? Alam kong kinukulit ka na naman ni Fu Jingchen. Kaya kailangan kitang tulungan. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Fu Jingchen, bakit mo ba kinukulit si Ningyu? Nag-aalala ka ba na si Ningyu ay hindi mo na makontrol at malalantad na ang mga kasamaan mo? Ah, ganun pala, Fu Jingchen. Ningyu, hindi ako. Papatayin kita. Mag-ingat. Hindi ikaw. Kuya, Hindi ikaw ang gusto kong patayin. kuya. Ikaw. Yan Hanchi, bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit mo ako ginawa ng masamang plano? Si Yan Hanchi ang nagpadala sa'yo dito. Pinapatay mo si kuya sa pamamagitan ni Anbiluo? At gusto mo pang ipasa sa kanya ang kasalanan? Hinding-hindi kita mapapatawad. Kuya, dadalhin kita sa ospital.
Kuya, buti na lang espesyal ang telang damit mo. Hindi masyadong malalim ang sugat ngayon. Huwag ka nang masyadong padalos-dalos sa susunod. Baliw na bata. Ano ba itong maliit na sugat? Para sa iyo, Ningyu. Kahit ano ay gagawin ni kuya. Bago pa tuluyang gumaling si kuya, hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo. Ang tagal na rin simula nang alagaan ako ni Ningyue ng ganito. Ano ka ba, dati naman inaalagaan din kita. Pero simula nang dumating si Fu Jingchen, hindi mo na ako inalagaan ulit. Pero simula ngayon, makakabalik na tayo sa matamis nating buhay noon. Sa buhay ko simulang gayon, wala na si Fu Jingchen. MM. Kuya, magpahinga ka muna ng mayos. Lalabas muna ako. Ipagluluto kita ang makakain. Okay. Hello? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ang kuya mo ang utak sa likod ng lahat. Siya ang pumatay sa mga magulang mo. Bakit mo sinisiraan ang kuya ko? Sino ka ba talaga? Kung hindi ka naniniwala, Tingnan mo. nailipat na niya lahat ng ari-arian sa pangalan niya. Ningyu. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ba sinabi mo sa akin na ibinigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang yan kay Fu Jingchen? Bakit ngayon? Ang lahat ng ari-arian na ito ay nasa iyo. Ibinigay mo na sa kanya lahat. Pero ayaw niya. Masama ba kung pahalagahan ko ang ayaw niya? Niloko mo ako. Mula pa lang sa simula ng lahat ng ito, niloko mo na ako. Anong niloko? Ito ay isang white lie. Para magkaroon ka ng mas magandang buhay. Para iwanan mo si Fu Jingchen. Hindi ko pa rin mahanap ang impormasyon tungkol sa pag-atek ni Fu Jingchen sa pamilyang yan. Paano namatay sina papa at mama? Sila. Pareho kayo. Gusto nyo si Fu Jingchen. Gusto nyo si Fu Jingchen. At nag-invest pa kayo sa kanya. Ako ang miyembro ng pamilyang yan. Pero lahat kayo, siya ang gusto nyo. Ningyu. Sabihin mo sa akin, ano ang kulang ko kumpara sa kanya? Ano man ang sabihin ko, ano man ang gawin ko, hindi mo siya kayang iwanan. Kailangan mo talagang makasama siya. Ngayon, buntis ka pa sa anak niya. Ningyu. Ayaw ko sa batang ito. Ipa-abort na lang natin siya, ha? Yan Hanchi. Yan Hanchi. Ningyu. Ningyu ayos ka lang ba? Ang sakit. Tara. Uwi na tayo. Ang buntis sa tang bata ay ligtas na. Pero kailangan pa ring mag-ingat. Hayaan siyang magpahinga ng maayos. Say. Kumusta na si Yan Hanchi ngayon? Si Yan Hanchi. Dahil sa illegal na pagangkin ng ari-arian, naaresto na siya. Iniimbestigahan din ang kaso ng mga magulang mo. Naniniwala akong magkakaroon na ng resulta sa lalong madaling panahon. Bakit ka biglang dumating kahapon? Matagal ko nang sinabi na may masamang balak siya sa'yo. Paano ako magiging panatag na mag-isa ka lang kasama siya? Paumanhin. Deti, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Huwag kang humingi ng paumanhin. Ako ang dapat humingi ng tawad. Tayong dalawa, wala ng tama o mali. Magulo na ang pag-ibig at pagkamuhi. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon, handa ka bang bigyan ako ng pagkakataong mahalin ka muli? Huwag kang umiyak, masama yan sa sanggol. Hindi mo na ako pwedeng apihin ulit. Mananatili ako sa tabi mo. Uminom kang tubig. Sa totoo lang,
Kami ni Yan Hanchi ay magkadugo. Alam din niya. Nandito ka na naman para manghingi ng pera. Hindi. Kuya, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Hindi maganda ang pakiramdam ni nanay kamakailan. Kung pwede lang sana, matulungan mo ako. Wala akong pera. Siguro, ilang libong piso, para sa'yo ay wala lang. Pero para sa kanya, ito ang pag-asa niyang mabuhay. Ano ang pakialam ko? Nanay mo siya. May araw ba siyang inalagaan ako? Kuya. Parang awa mo na. Ang nanay ko ay nanay din niya. Nagkasakit siya at humingi ng tulong sa kanya, pero binaliwala lang niya. Galit na galit ako noon. Gusto kong magiganti sa kanilang lahat. Pero hindi ko inakala na ikaw pala ang magliligtas sa nanay ko. Naayos ko na ito. Sige, alam ko na. Pwede ka nang umalis. Saji, alis na ako. Sandali. Hawakan mo ito. Ito. Nabalitaan kong nagkasakit at naospital ang nanay mo. Kailangan mo ng malaking pera. Oh, kunin mo to. Ayusin mo muna ang problema sa bahay para makapagtrabaho ka ng maayos sa kumpanya. Salamat to. Ang kabaitan mo ang nakakuha na atensyon ko. Noong nakaraang beses na kinidnap siya ninyo ikaw ang nagbigay alam sa akin, di ba? Say, Yeah. Pagkatapos mong hipan ang kandila, magiging 5 taong gulang ka na. Hindi ka na dapat maging malikot. mag-wish ka sa birthday mo. Ano man ang i-wish mo, kayang ko pa rin ni Papa. Sana magustuhan ako ni Siano. Pwede ba? Ah, pasensya na. Hindi ito kayang tuparin ni Papa. Pwede mo yan sabihin paglaki mo. Gusto kong kapatid na babae. Pwede ba? Si Tita ang nagturo sa'yo, di ba? Hindi po. Halika na, kain na tayo ng keke. Maligayang karawan. Sa'yo. Maligayang karawan sa iyo. Maligayang karawan sa iyo. Paano kung tuparin natin ang wish ng anak natin? Pwede ba akong matulog kasama ninyo? Halika.